Mistulang reality show na ang ganap ni Kim Chiu at Paolo Avellino na sinubaybayan ng kanilang mga Kim Pao fans kahit saan magpunta ang dalawa. Nitong pag-alis ng Kim Pao patungong Amerika, nakabuntot ang mga mata ng mga fans sa galaw ng magka-love team. Pinusuan ng mga netizen ang matchy outfit ng dalawa sa airport na pareho raw at tila pinag-uusapan kung ano ang isusuot nila pag-alis ng bansa. Sa panayam ng entertainment reporter na si MJ Filipe bago pumasok ng airport ang dalawa, napansin nito ang parehong black color shade na suot nila. Nagkatinginan pa sina Kim at Paolo sa isa't isa na noon lang napansin na pareho pa sila ng color ng damit. Biniro ni Kim si Paolo na gaya-gaya raw ito. Sumagot naman si Paolo na si Kim raw ang gumaya sa kanya. Sa isang video naman naghanap ng face mask si Kim na isusuot sa travel. Inutusan niya ang kanyang staff na kunin sa loob ng kanilang sasakyan. Inawat ito ni Paolo at kinuha ang extra face mask sa kanyang bag at ibinigay ito kay Kim Chiu. Iba't ibang ganap pa ang sinubaybayan ng mga netizens sa dalawa na hindi nalalayo sa naging ganap noon ng captain sa gitna ng promo ng kanilang pelikulang Hello Love Again. Ngayong nasa kalagitnaan ng promo rin ng pelikula nila ang Kim Pao, ang My Love Will Make You Disappear, tinututukan rin ang lahat ng galaw ni Kim at Paolo. Ang kaibahan nga lang, hindi bumaba ang energy level ni Kim na laging nakangiti at nakabungis-ngis sa lahat ng oras. Mukhang aliw na aliw ang mga Kim Pao fans sa bawat kilos ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Para na ngang reality show ang sinubaybayang moments nila mula sa matchy outfit hanggang sa simpleng pagpapahiram ng face mask. Ang saya rin siguro panuorin ang natural na kulitan nila, lalo na't yung pagbiruan nila kung sino ang nanggaya ng outfit. Mas lalong nakakakilig dahil hindi scripted ang mga eksena, pati maliliit na kilos nila ramdam ng fans ang chemistry. Mukhang malakas ang suporta ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Mukhang hindi lang pelikula ang sinubaybayan ng fans kundi pati ang bawat kilos ni Kim Chiu at Paolo Avellino sa totoong buhay. Ang pagiging matchy outfit nila, ang asaran at ang mga maliliit na moments na nahuhuli ng kamera ay nagdadagdag ng kilig sa kanilang love team. Makikita rin dito kung paano nag-evolve ang mga on-screen partnership sa panahon ngayon. Hindi na lang sa pelikula o teleserye kundi pati sa likod ng kamera, lalo na sa social media. Ang pagiging natural at totoo ng dalawa ang tila mas nagpapalapit sa kanila sa fans. Dahil nasa kalagitnaan sila ng promo para sa My Love Will Make You Disappear, hindi nakapagtataka na mas maraming ganap ang matutukan ng netizen. Ang tanong, hanggang promo lang ba ito o may posibilidad na maging totoo ang Kim Pao sa totoong buhay? Bukod sa mga nakakakilig na moments ni Kim Chiu at Paolo Avellino, kapansin-pansin din kung paano nagiging mas involved ang fans sa bawat galaw ng kanilang mga iniidolo. Ang Kim Pao fandom tila isang malaking pamilya na sabik sa bawat update mula sa mga simpleng biruan hanggang sa mga candid na kilos ni Kim at Paolo. Isa pang interesting na observation ay kung paano nagiging trend ngayon ang real to real. Spekulasyon sa mga love team, matatandaan na ganito rin ang naging takbo ng ibang sikat na tambalan tulad ng Katniel at Liz Queen, kung saan nagsimula sa on-screen chemistry bago na uwi sa tunay na relasyon. Sa ngayon tila enjoy lang ang dalawa sa kanilang friendship at trabaho, pero hindi maikakaila na ang natural nilang chemistry ang isa sa mga dahilan kung bakit tinututukan sila ng fans. Sa dami ng kinilig sa kanila, may posibilidad kaya na ang My Love Will Make You Disappear ay maging daan para mas lumalim pa ang kanilang samahan?
Abangan natin kung may susunod pang pasabog ang Kim Pao. Kim Chiu binansagang People's Superstar. Pa-explain ang People's Superstar. Pag sinabi kasing People's Superstar, ang mga tao naglagay sa'yo sa ano. hindi yun eh. Ano ka eh, love ka ng medyo, hindi siya yung pinaka-ano. Pinaka-AB, yung mga gano'n na crowd. Love ka na, do meron namang gano'n. Oo, so hindi siya parang... Mas marami kasi nag-idolize. Hindi siya parang elite superstar. Hindi. Hindi siya gano'n. Parang love siya ng mga, paano ba natin, paano ba yung masa? Oo, masang Pilipino. Love siya. Superstar ang tingin sa kanyang masa. Nakararaming masang Pilipino kasi hindi lang naman masa. Dahil yung yayaman ng fans niya. Mga solid. Kaya ang yayaman ng mga fanay niya. Lalo na yung mga OFW. Correct, kaya nga. So, hindi lang sila yung nasa laylayan. Si Mrs. Yung para pumunta ng mall at magdala ng kung ano-ano. Aba, magpumunta ka ng mall, mamamasahe ka, kakain ka. Para na rin silang nanood ng sine. Isama mo ba yung mga Chinese community katulad ni Mrs. B? Kaya nga. Na mayaman si Mrs. B, di ba? Na ito yung mga solid keeper. Meron din pero mas kasi mas visible kasi yung mga masa kay yung Kim. Katulad yan, pakita nga yung picture na sinento kanina, Maridel. At saka sa ex kasi, di ba, palagi silang trend tapos puro mga... Ayan, kuha na naman ito sa Pasig, di ba? Ayan, can you imagine, ganyan na naman, SM Masinag, ganyan karami ang mga tao, nakakaloka sila. Yan yung last Sunday, I think. Last Sunday yan, bongga, no? So, nag-start na ba yan? Hindi pa. 4 p.m. nag-start yan, no? Nung Sunday. Yung kuha na yan, di pa yata nag-start yan, hindi pa. Talagang, maaga silang dumarating. As early as ganitong oras, alas 12, alas 1, alas 2. Marami na. Tsaka, tignan mo yung mga nila. Yung meron sila talagang dalang mga banner, mga ganyan. So, ako naniniwala ako din sa People's Superstar. And yung the title itself na Superstar, may karapatan si Kim yan kasi although sinasabi ang nag-iisang superstar ay si Nora Honor, di ba? Tapos nagkaroon dati. Meron namang people. Pero kanta ni Nora people, kaya dati nagkaroon ng young superstar, di ba? Yung bago-bago sila, tinawag silang young superstar. Pero ako napatunayan kong people's superstar nung na-meet ko si Tita Dal. Kasi idol niya pala talaga si Nora Honor, the superstar na na-transfer kay Kim Chiu. Alam mo, minsan nga imbitahan natin. Yung gano'n. Total naman, all out naman si Sister Dali sa kanyang pagiging fanay ng Kim Pao, tsaka pagiging fanay ng nag-iisang superstar si Nora Honor. Marami siyang kwento tungkol dun sa... ang ganda ng kwento niya. Paano niya i-compare yung mga fanay noon sa fanay ngayon. Correct. Hindi ba? Tsaka... yung Kim Chiu kasi, alam mo, iba kasi yung charisma niya, hindi siya pasosyal. Hindi siya maarte. Ano lang siya, basta good vibes. Kaya nga tinawag ko nga siyang Queen of Good Vibes kasi pag nakikita mo siya, matatawa ka lang Parang mawawala na lahat ng problema kung meron ka mang pinagdadaanan. Marinig mo lang yung halakak niya, matatawa ka na rin Correct. Kaya nga di ba lahat ng mga, kahit sa Showtime, pag umariba na si Kim, na sila Ano tawag dito? Good vibes na silang lahat. Parang magaan na sa kanila lahat. Kaya di ba paborito nilang tuksuhin si Kim. Yes. Kasi tatawa lang siya. Kaya nga ako parang naging ko na yan, nung si Sister Dali Chua. Kasi for someone na achiever, di ba? Overachiever si Sister Dali and yung husband niya. Pero, ang idol niya lang talaga is si Nora Honor. Noon, wala silang ibang in-idolize. Tapos, Kim Chiu lang ngayon. Talagang, at si Kim Chiu, idol niya since PBB pa lang. Kaya pag inisip mo, pwede talaga yon. Ganun yung yung taste niya, na-transfer niya yung although idol niya pa rin si Ate Guy ngayon, pero nakahanap siya ng panibagong superstar. Sa henerasyon ngayon. Yes. Anak ko, daming kwento niya. Mas marami pa siya. Mas maganda siya na magkwento. Correct. At saka kailangan dalawin niya tayo dito para makakwentuhan natin siya. At saka meron tayong mga sinabi mga pangalan ng mga artista, di ba? Yeah. Mga sikat pa, mga magagaling pa, at saka talagang may mga naputunayan din naman sa box office at maraming lumpo ng mga fans, pero hindi niya talaga bet. Pero bet niya rin si Ruru Madrid. Ay, oo. Si Bianca Umali, bet niya. Kasi magaganda naman ang Oo, kasi mapagmahal. Mapagmahal basta kasi sa pamilya. Yun ang isa sa mga inano niya, kaya nagustuhan si Ate Guy kasi alam naman natin, di ba? Ayun, sa mga Kim Pao fans pa rin, yung mga nag-promise na hahatching ngayon.
Nakakaloka. Ako nga, pinipigil ko kanina yung pagpigil ko. Tapos, so, yun na nga. Yung mga K-pop fans, yung mga kaibigan namin na nagsabing dadalaw dito para mapag-usapan natin kasi like ngayon, ang dami nyo na experience, ang dami nyo pwede ikwento sa amin. Kayo yung sumasama sa mall tour, kayo yung pupunta sa studio para mapag-usapan natin yon. So, kontakin nyo kami ni Ray Pumaloy sa mga messenger namin para ma-schedule natin. Okay. At saka bukod pa sa pagiging people superstar ni Kim, ang gusto ko ring ibansag sa kanila ay silang dalawa ni Paolo ay people's love team. Okay. Kasi 'di ba? Kasi ang dami nagmamahal sa kanya kahit kitamuhan, nakuha ng Kim ng solid Paolo ang suporta ng Kim Chu. Yes. Supporters, 'di ba? Mga pani. And then nakuha din naman ng solid Kim Kim ang mga supporters naman ni Paolo. Kasi saka biruin mo magmula sa mga bata, mga matanda, talaga yung mga lola talaga. As old as 85 years old, baka may 90 pa nga eh. Parang pero alam mo yung mga senior citizen 85 or 90, yan yung manunood na magpapasama sa mga apo nila. Kaya sure na akong maraming manunood. Tsaka ang dami rin may mga yun ba, may trabaho, yung iba wala, pero nagtitinda sa palengke, yung humihingi nga sa akin ng t-shirt. Alam mo, nagtitinda lang siya sa palengke. Kaya nga doon ako nagkaroon ng idea na bumisita sa palengke, mamigay sa palengke. Yun. Kaya lang tagal-tagal mo naman. Ilan ba talaga yung pamimigay mo na sa palengke? Inuuna ko lang talaga kasi yung mga humihingi. Kasi baka maubusan ako pag ano. Okay. So, yun na. At least people superstar. Wag na nating anuhin yan. And Queen of Good Vibes. Yes. At saka People's Love Team. Parang Manny Pacquiao doon. People's Champ. Ayan. Alright.